Happy God First Morning po sa inyo lahat. Greetings muna po tayo. Po. Happy Happy God first morning. Yes. Morning. Greetings muna po tayo mga kapatid. Sino pa pong gigreet? Good morning, Pastor Jihel and mga kapatid. Yes, good morning, Pastor. Good morning po. Yes, good morning din po. Yan, sa mga nasa YouTube at sa ating pong Facebook Live, good morning po sa inyo lahat na nanonood sa umagang ito. Ngayon po, tayo po yung manalangin. Dakila at mahabagi naman Diyos, makapangyarihan sa lahat. Amin po pinapailang lang ang aming pagsamba, pagwawalhati sa inyo. Handog namin ang pasasalamat sapagkat saksi po namin ang inyong kabutihan at pag-iingat sa amin sa buong magdamag. Aming tinatalaga ang aming buhay sa inyo, Amang Diyos. Paunahan kami sa aming pong paglilingkod at bless niyo po, Amang Diyos, ang mga worship leaders po namin. Maipahilang lang ang kanila pong pagsamba sa inyo at maitaas ka namin. At nalumigit na rin po, Amang Diyos, kami pong makikinig ay unti-unti niyong minomold at makikita ang karakter ni Kristo sa aming buhay. Maging pagpapala kami sa buong maghapon na aming paglalakbay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming manunubos na si Jesus. Amen. 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 Ngayon po mga kapatid, hindi ko mabasa ang mga may bahagi sapagkat wala pong naisend sa akin po na sino po ang mga worship leaders natin. Siguro po kung sino po nandito, alam niyo na po ang pagkasunod-sunod ng programa. Babasa muna ang isang kapatid or guro kung sino man ang may bahagi. Yun po ang flow ng ating programa. Hindi po nakita ang flow ng program ngayon. Sige po, kung sino man po ang babasa ng ating pong Biblia, sa Judges chapter 13 na po tayo kasi kahapon ay chapter 12. Pwede pong pabasa po sino po ang ating pong babasa. Good morning po, Pastor. Good morning po, ma'am. Ay, kayo po pala. Sorry. Yes po, tayo po ay magbabasa sa Judges chapter 13. Babasahin ko po sa Tagalog. Ang pagpapahirap ng Filisteo. Ang mga anak ni Israel ay muling gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon at ibinigay sila ng Panginoon ng 40 taon sa kamay ng mga Filisteo. May isang lalaki sa Sora mula sa lipi ng mga Danita na ang pangalan ay Manoah at ang kanyang asawa ay baog at hindi nagkaanak. At nagpakita ang anghel ng Panginoon sa babae at sinabi sa kanya, "Bagaman ikaw ay baog at walang anak, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Mag-ingat ka, huwag kang iinom ng alak o ng inuming nakakalasing at huwag kang kumain ng anumang bagay na marumi. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo sapagkat ang bata ay magiging nazireta sa Diyos mula sa sinapupunan at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Filisteo." Pagkatapos, ang babae humayo at sinabi sa kanyang asawa, "Isang tao ng Diyos ang dumating sa akin at ang kanyang anyo ay gaya ng anyo ng anghel ng Diyos. Nakagulat-gulat. Hindi ko na itanong sa kanya kung saan siya nagmula. Hindi niya sinabi sa akin ang kanyang pangalan. Ngunit sinabi niya sa akin, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Kaya huwag kang iinom ng alak o ng inuming nakakalasing at huwag kang kakain ng anumang maruming bagay sapagkat ang batang magiging nazireta sa Diyos mula sa sinapupunan hanggang sa araw ng kanyang kamatayan." Ang pangitain ni Manoah at ang kanyang asawa. Na magkagayoy na nalangin si Manoah sa Panginoon at sinabi niya, "Ipinapakiusap ko sa iyo, O Panginoon, na pabalikin mo uli ang tao ng Diyos na iyong sinugo sa amin at ituro sa amin kung ano ang aming gagawin sa batang ipapanganak."
At dininig ng Diyos ang tinig ni Manoah. Nagbalik ang anghel ng Diyos sa babae habang siya ay nakaupo sa bukid. Ngunit si Manoah na kanyang asawa ay hindi niya kasama. Nagmamadaling tumakbo ang babae at sinabi sa kanyang asawa, "Ang lalaking naparito sa akin noong isang araw ay nagpakita sa akin." Tumindig si Manoah at sumunod sa kanyang asawa at pumunta sa lalaki at sinabi sa kanya, "Ikaw ba ang lalaki nagsalita sa babaeng ito?" Ang kanyang sinabi, "Ako nga." Sinabi ni Manoah, "Kapag nagkatotoo ang iyong mga salita, ano ang magiging uri ng pamumuhay ng bata at ano ang kanyang gagawin?" At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Manoah, "Sa lahat ng aking sinabi sa babae ay mag-ingat siya. Siya ay hindi maaaring kumain ng anumang bagay na nanggagaling sa ubasan. Hindi siya iinom ng alak o ng inuming nakalalasing, ni pagkain ng anumang maruming bagay. Lahat ng inuutos ko sa kanya ay sundin niya." Sinabi ni Manoah sa anghel ng Panginoon, "Ipahintulot mong ikaw ay aming pigilin upang maipaganda ka namin ng isang batang kambing." At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Manoah, "Kahit na ako'y iyong pigilin, hindi ako kakain ng iyong pagkain. At kung ikaw ay maghahanda ng handog na sinusunog, ay iyong ihandog sa Panginoon, sapagkat nakilala ni Noah na siya ay anghel ng Panginoon." Sinabi ni Manoah sa anghel ng Panginoon, "Ano ang iyong pangalan? Upang kapag nangyari ang iyong mga salita, ay mabigyan ka namin ng karangalan." Sinabi ng anghel ng Panginoon sa kanya, "Bakit mo itinatanong ang aking pangalan? Ito ay totoong kagilagilalas." Kaya't kumuha si Manoah ng isang batang kambing at ng handog na butil at inihandog sa Panginoon sa ibabaw ng bato at sa kanya ay gumagawa ng kamangha-mangha. Samantalang si Manoah at ang kanyang asawa ay nakamasid. Nang pumailan lang sa langit ang apoy mula sa dambana, na ang anghel ng Panginoon ay pumailan lang sa apoy ng dambana samantalang minamasdan ni Manoah at ng kanyang asawa at sila'y nagpatira pa sa lupa. Si Samson ay ipinanganak. Hindi na muling nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Manoah at ang kanyang asawa. Pagkatapos ay nabatid ni Manoah na iyon ay anghel ng Panginoon. At sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, "Tiyak na tayo'y mamamatay sapagkat ito ating nakita ang Diyos." Ngunit sinabi kay Manoah ng kanyang asawa, "Kung nalulugod ang Panginoon na patayin tayo, hindi sana niya tinanggap ang handog na sinusunog at ang handog na butil sa ating kamay. Ni ipinakita man sa atin ang lahat ng mga bagay na ito, ni sinabi man sa panahong ito ang mga bagay na gaya nito." Nanganak ang babae ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Samson. At ang batay lumaki at pinagpala ng Panginoon. Nagpasimulang kilusin siya ng Espiritu ng Panginoon sa Mahanedan sa pagitan ng Sora at Estaol. Magandang umaga po. Amen. May magsabing amen. 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 Tayo po ay manalangin. Sige po, ma'am. Thank you po. Amen. Ama namin na sa langit, pinupuri ka po namin, Panginoon, sa iyo pong kadakilaan. At nagpapasalamat po kami sa panahong ito na ibinigay niyo po sa amin kung saan kami po ay nakapagnilay sa iyong banal na salita. Sa amin pong nabasa, Panginoon, sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 13, nakita po namin ang isang dakilang patunay na iyong kapangyarihan at pagpaplano, tulad ng pagpapadala niyo po sa anghel kina Manoah at sa kanyang asawa upang ipahayag po ang pagsilang ni Samson na magiging tagapagligtas ng Israel. Pinapaalala niyo po sa amin, Panginoon, na bago pa man po kami pinanganak, mayroon na kayong natatanging layunin Yes. para po sa bawat isa sa amin.
Panginoon, dalangin po namin na tulungan mo kaming kilalanin ang aming po mga natatanging tawag at pananagutan tulad ng pagiging Nazareta ni Samson upang labos po namin magamit ang biyaya at lakas na iyong ibinigay po sa amin, maging iyong mga kasangkapan sa mundong ito. Nawa po maging lakas ang aming puso at ang aming isip sa iyong liwanag at karunungan. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you, Ma'am Lerma. Salamat po. Good morning po. Morning. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Ngayon po ating mapapakinggan si Ma'am Vanessa Cayetano sa ating pong devotional book. Ma'am Vanessa, aming pong pagkakalab sa iyo ang panahon. Ang ating pong devotional ay may title na Rethinking Church Organization, number 4, The Australian Experiment. There is only one body and one spirit, just as we were called to one hope when ye were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all. Ephesians 4, verse 4 to 6.
How do we maintain both unity and efficiency in a world church? Not an easy task, but an important one. Part of the difficulty of the rapidly spreading denomination faced in 1980s was one of the communication. In the name of unity, operating policy decreed that church headquarters in Battle Creek had to approve all the sessions above the conference level. A.J. Daniel spoke to a problem of time lag in communication and decision-making from the perspective of 1913. The difficulty was that, at its best, the mail took 4 weeks each direction and often arrived to find members of the General Conference Executive Committee away from their offices. I remember Daniels noted that we have waited 3 or 4 months before we could get any reply from our questions. And even then, it might be a 5 or 6 line inquiry saying that the General Conference officers really didn't understand the issue and needed further information. And so, it went until after 6 months or 9 months. Perhaps we would get the matter settled. By that point in his argument, Daniel's audience had no trouble understanding his meaning when he claimed that we found continually that our work is hindered. Ellen White also had problems with the 1863 structure and its centralized decision-making. Having spent years in the church mission fields, she organized that the men at Battle Creek are no more inspired to give unerring advice than are men in other places, to whom the Lord has entrusted the work in their locality. But how to decentralize at the same time maintain unity was the challenge. The answer was the Union Conference, invented in Australia during the mid-1890s. The Australian Union Conference consisted of the various local conferences and missions in its territory and served as an intermediary unit between the General Conference and the local conferences. With executive power to act within its territory, its regionalized decision-making, while at the same time maintaining unity. By the time the Australian church leaders had devised the Union Conference, A.T. Robinson had arrived from South Africa with a departmental system. Australia also adopted the latter. Most of us don't think much of the mechanics of running a world church. Perhaps we should, even in that rather mundane area we see God's guiding hand. Ayan po ang ating Amen. devotional reading sa ngayon. So nakita po natin dito na mahalaga ang katotohanan tungkol sa gawain ng Diyos. So ang ating pong iglesia hindi lang po concerned sa pagpapakalat ng kabalitan ng ating Panginoon, kundi mahalaga din po na atin din pong tingnan ang paksa tulad ng organisasyon at yung komunikasyon. Yung sistema ng pamamahala ay hindi po karaniwan o hindi espiritual. Ngunit ipinapakita po ng kasaysayan na ang paraan ng pagkakaayos ng iglesia ay malaki ang epekto sa mission nito para sa pagkakaroon ng pagkakaisa at pagkakaroon ng kahusayan. Ayan. So, sa pananaw po ni Ellen White, ang pamumuno ay mas mabisa kapag malapit ito sa mismong lugar ng mission. Yung mga
nagtatrabaho kasama ng mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila, ay madalas mas malinaw yung pagkaunawa sa mga tamang desisyon. Ito rin po ay paalala sa atin ng Diyos na nagbibigay ng karunungan at inspirasyon sa mga lokal na manggagawa, hindi lamang sa pinakamataas na antas ng pinuno. Yan. So, dito rin po, inaanyayahan tayo ng babasahin ito na makita natin na ang kamay ng Diyos, kahit sa mga reforma sa organisasyon na itinuturo niya na hindi lamang naroon ng Diyos sa pangangaral, sa pagpapagaling o sa evangelism, kundi maging sa pagpaplano, sa pag-aayos at pagpapabuti ng mga sistemang sumusuporta sa kanyang misyon. Nagiging espiritual at praktikal ang gawain kapag ito ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng gawain ng ating Panginoon. So, yun lamang po. Maraming salamat, Ma'am Vanessa, sa iyong reflection at pagbasa ng ating devotional. Thank you, Ma'am. Thank you. Ngayon po, tayo dadaho na po sa mensahe na pagkakalog po ni Pastore Escabosan. Dali po, check ko muna ho kung nandito po si Pastor Ray bago po tayo manalangin. Pastor Ray, kayo po ba nandito na? Pastor Ray. Okay. Nag-heart na po siya. Nandito na po si Pastor Ray Escabosan. Okay, pag-pray ka namin, Pastor. Tayo manalangin dahil at mahabagi naman Diyos ang aming puso at isipan ay bukas sa mensahe aming mapapakinggan. Gamitin niyo po inyong anak. Bigyan siya ng wisdom and knowledge, Pastor Ray. Sa kanyang pagsasalita man, Diyos, na makikita namin ang aming Panginoon Kristo, kung paano gumagawa siya sa aming buhay. Ang kanyang katwiran ay naibabalot sa amin at ang aming pananampalataya hindi nanggagaling sa amin, bagkus ang gagaling sa aming Panginoon Kristo, upang kami lalakbay, matatag, tapat, lalo higit na mananagumpay sapagkat ang aming Panginoon Kristo ang laging kasama po namin. Salamat po, Aman Diyos, inyong dinilig ang panalangin na ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Pastor Ray, kayo po na po. Pagkakataon sa iyo. Okay, happy God first morning po mga minamahal. Pagpaumainin po ninyo na medyo madilim, sapagkat kami ho ay nasa Klaa. Kami po ay nakatet lamang at ako po ay nasa sasakyan. So, hopefully na tayo po ay magkakaintindihan. Klaro po ako, Pastor? Yes po, Pastor. Clear. Okay. Ang atin pong reading sa umagang ito po yung pinamagatan po na righteousness by faith. Ano po? So, ito po ay meron pong apat na mga focal points, mga minamahal, na dapat po natin na ito'y ating pakakatandaan. Ano po? Ang una-una ko mga minamahal na mga kapatid, righteousness by faith is looking to Jesus, not to ourselves. So, ang righteousness by faith ay kinakailangan pala na tayo po ay laging nakatuon sa ating Panginoong Jesus, hindi sa ating pong mga sarili. Ano? The Christian life is not about trying harder or improving ourselves through willpower. Rather, victory comes by fixing our eyes on Jesus, the one who began and finishes
our faith. So, ito po ay sinabi ng aklat ng Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Kaya we overcome sin not by battling in our own strength, but by turning to Christ, trusting Him and letting Him manifest His righteousness. So yun mga kapatid, no? Dapat pala lagi tayong nakatuon sa ating pong Panginoong Yesus, umitan po ng ating pong pananampalataya. Pangalawa, ang sabi rito, sanctification is the impartation of Christ's character, not human imitation. True sanctification means Jesus imparts His patience, love, holiness, purity, and godliness into the believer. These qualities are not achieved gradually through human struggle. Hindi pala ito mga kapatid, no? Ma-achieve natin gradually. Kundi sa magitan ng ating pong human struggle. But receive instantly by faith as Christ comes to dwell within. So ito na po pala ay atin pong matatanggap instantly kung ang ating pong Panginoong Jesucristo ay nananahan sa bawat isa sa atin. Sanctification is Christ in you, according to Colossians chapter 1 verse 27. Living out His holiness through your life. We do not copy Christ's life. We allow Christ's life to be reproduced in us through the Holy Spirit. So yun pala mga kapatid, na hindi pala natin kinokopya yung buhay ng ating Panginoon Jesucristo, kundi atin pong pinahintulutan ang Panginoong Jesucristo na ma-reproduce, no? Sa atin pong mga buhay sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Pangatlo mga minamahal, ang sabi rito, our part is not to fight temptations alone, but to look to Jesus in faith. Napaganda, no? Hindi pala sa pamamagitan ng atin pong sariling kakayahan, no? Na atin pong labanan ang mga tukso sa buhay, ano? Ang sabi rito, instead of resisting sin by self-effort, we turn to Christ who lives in us. We ask Him to reveal His righteousness in the moment of temptation. We believe He will do it. In other words, we overcome by pressure, not by performance, by Christ's presence within. So, yun ho mga kapatid, ano ho, na atin po palang mapagpapanagumpayan ang mga tukso o ang mga lalang ng dyablo, mga minamahal na mga kapatid, no, sa mamagitan po ng presensya ng ating pong Panginoong Jesus sa magitan po ng banal na Espiritu. When Christ is fully revealed in His people, the world will see God's glory. When God's people fully surrender and allow Christ
to live in them, they will reflect His character. The earth will be filled with God's glory. Revelation chapter 18 verse 1. They will stand in His presence without being consumed. 1 John chapter 3 verse 2. And God's promises to keep us from falling and to present us faultless. Jude 24. The message is clear. Victory, holiness, and transformation come not by what we do for Christ, but by what Christ does in us. So mga minamahal na mga kapatid, Christ's righteousness, or righteousness by faith means allowing Jesus to manifest His perfect life in you through daily surrender, trust, and the indwelling power of the Holy Spirit. So, ayun pala mga kapatid, na kung tayo ho ay nais na magmamanifest sa ating pong buhay ang righteousness, ang katwiran ng ating Panginoong Jesus, ay dapat atin pong pinapahintulutan ang ating pong sarili na ang ating Panginoon Kristo ang siya pong maghari sa ating pong mga buhay upang ang katwiran ng ating Panginoon Kristo ang siya pong makikita sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. So, magpalain po tayo ng ating pong mahal na Diyos. Happy God first morning. Amen. 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 Maraming salamat, Pastor Ray, sa iyong papaluwanag at mensahe about sa amin. Ngayon po, tayo po dadako na po sa ating pong breakout rooms. Click nyo na lang po sa inyong screen bago tayo pumasok sa breakout rooms. And then, may question po dito. Isa lang po ang naibigay. Ang question na narito po. Ano ang kalooban ng Diyos para sa bawat tao? Ito po ang question. No po. Ayon sa devotion natin ngayon, ano ang kalooban ng Diyos para sa bawat tao? Ito po yung ating pong i-discuss sa ating pong bawat grupo na po. Ngayon po, babalik po tayo mga around 5 sapagkat maiksi lang po ang question. Kaya babalik tayo ng medyo maaga-aga ng kaunti. Mga 5:10 tayo po ay babalik sa ating pong main room, no po. Okay, mga kapatid, sa atin naman pong focus ng prayers sa bawat grupo, nakalagay po dito ay The Voice of Youth Evangelism in CLPM. Okay, mga kapatid, ready na po tayo. Tayo po ay magse-separate na sa breakout room po natin. Ako pa lang ho, sandali lang po Sandali lang po. Gawa tayo ng rooms. Okay. Okay. 6 Tayo rooms po lang. abang 6 rooms lang. Opo. Sige. Habang naggagawa ng rooms, si Var Melvin, pakisama rin po sa prayer natin focus, si Ma'am Lerma, si Ma'am Vanessa, at saka si Pastor Ray. Isama po natin sa ating prayer focus. Maraming salamat po. Ayan. Nakita niyo po? May lumabas ba sa screen? Pa-confirm nga po. Okay na ba? Meron po. Ayan, okay na pala. Sige po.
God first morning po mga kapatid. Happy God first morning po. Brother Yo. Melvin at Ah. mga kapatid. Ayos na, Happy nandiyan na si Kuya Monching, Sister Delia, Morning. Sister Neneng, Ah. yan. Good morning. Si Ma'am Jocelyn. First Good morning po. Sino pa yung mga mababait dito? Magandang umaga po sa mga mababait. Sa mga gusto maging kaibigan ako. Kuya Monching, sino ba mag-host? Ako ba magpapacilitate po, Kuya Monching? Ade, ikaw na. Ako Sir. na. Sige, sige. So mga kapatid, sino ang gusto maging kaibigan ako? Yan lagi kong tinatanong sa breakout room. Meron ba rito ang gusto makipagkaibigan sa akin mga kapatid? Wala akong gusto makipagkaibigan sa akin. Mga kapatid ko. Yung ating Yan. principal, Ruth. Yan. Ano po? Sino po Si si ating? Sandy. Mm, Tapos, Sandy. Melba. Jocelyn. Ganito kaya tinatanong ko ano po? Kasi ang magkaibigan nag-uusap. Nag-uusap mga Yeah. kapatid ano? Nag-uusap tayo. Hindi yung kakausapin ko lang yung sarili ko mga kapatid mahirap yun ano? May nagtaas, Brother Melvin. Ayun, gusto niya makipagkaibigan sa akin. Yun ang tanong ko kasi si Ma'am Normita Baron. Sige po, at bago tayo magsimula sa ating pag-uusap, tayo muna ay humingi ng presensya ng Panginoon. Let's pray mga kapatid. Mapagmahal naming Diyos, aming Amang Banal na nasa langit. Sa umaga na ito, nais po naming hingin ang iyong karunungan. Ang aming pag-uusapan na ito ay isang napakahalagang bagay para sa aming tunay na paglago at tunay na paghanda. Kayo po ang manguna sa aming kalagitnaan o dakilang Diyos. At ikaw ang aming maitaas, hindi aming mga sarili. In Jesus' name we pray. Amen. Ang tanong mga kapatid ay nailagay ko yata dyan, ano? Madali lang to. Ayon sa devotional na natin ngayon, ano ang kalooban ng Diyos para sa bawat Kristiyano? Si Ma'am Normita yata gusto mauna. Sige po. Yan, mauuna na po ako. Yan, sige po. Sabi po sa atin nais ng Diyos na ang bawat Kristiyano ay mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung nagtitiwala at sumusunod sa Kanya sa bawat aspeto ng buhay. Siyempre ito po ay hindi naman pasibong paniniwala kundi isang aktibong pag-asa sa mga pangako at patnubay ng Diyos. Ang sabi nga po sa atin sa Hebrews 11:6, ngunit kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay gantimpala sa mga umahanap sa Kanya. Sa Steps to Christ, sinasabi po ni Ellen White na ang pananampalataya ay susi sa pagbubukas ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Isinulat niya na hindi mo maipapasa ang pananampalataya, hindi mo ito maaaring likhain, ngunit maaari mong ilagay ang iyong sarili kung saan ang pananampalataya ay maaaring likhain sa iyo. Ibig sabihin, ito po ay nagpapakita na ang pananampalataya ay isang kaloob mula sa Diyos na pinalalakas sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aaral ng Kanyang salita at pagsunod. Ang wika naman sa Ministry of Healing, ang pananampalataya ay isang buhay na prinsipyo. Ang buhay na pananampalataya ay nangangahulugan ng pagtaas ng sigla at isang nagtitiwalang pagtitiwala sa Diyos. Ipinapakita nito na ang pananampalataya ay hindi static kundi lumalago habang nararanasan natin ang katapatan ng Diyos. So napakaganda po ng mga naisulat ni Ellen White na tayo bilang mananampalataya, tayo ay kailangan nating isuko ang ating sarili sa kalooban ng ating Diyos. Kailangan hingin natin yung patnubay niya sa araw-araw sa ating mga desisyon para tayo ay magkaroon ng kalakasan mula sa Kanya. At gayon din yung mga hamon ng buhay ay ating malalampasan sa pamamagitan ng Kanyang pagkabay sa bawat isa sa atin. So yun po yung aking maibabahagi ngayong umaga na to. Amen. Salamat po Ma'am Normita. Yan ang tunay na
nais ng Panginoon sa atin sa umaga na ito, no? Mamuhay tayo ng may pananampalataya. Pero gusto kong bigyan natin ng punto yung, dagdagan natin yung gustong nais ipamuhay sa atin nais ituro sa atin lesson ngayon. Ano yung ating masasabi kapag sinabi sa lesson kasi na ganito Christ in you, not imitating Christ. Ano yung ating pagkaunawa doon? Christ in you, but not imitating Christ. Ano po yung inyong pangunawa doon? Kuya Monching. Okay. Para sa akin, pagka po ang sarili natin ang tinataas o natataas at hindi kapurihan ni Kristo, self-righteous po yun. Sa ating pag-aaral, ang sabi ay righteousness by faith. Pag-aaring ganap sa pananampalataya. At ang sinasampalataya na natin ay hindi po yung ating sarili, kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nagbuwis ng buhay doon sa krus. Sabi nga sa Philippians 2, magkaroon tayo ng pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Bagamat siya ay kapantay ng Diyos, ay hindi niya inaring ganap ang pagkapantay sa Diyos. At ang sabi pa ron, siya ay nagpakababa, na ganyong alipin, at namatay, naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. So, napakahalaga po sa atin ng humility. At saka yung pong pagpapasakop kay Kristo. Si Kristo dapat ang maitaas palagi sa ating buhay. Thank you very much po, Brother Melvin. Ayan, salamat po Kuya Monching sa pag-share. Humility talaga napakahalaga sa buhay niya, Si Kristo ang ating itaas, hindi ang ating sarili. Sino pa ang gustong mag-share doon sa kaisipan na Christ in you and not imitating Christ? Kasi mahalagang punto yan sa ating lesson kung inyong nabalikan, kung inyong nabalikan. So magbibigay ako ng example, kung paano nating yung halimbawa ng imitating Christ, mayroong isang sitwasyon, may taong nanakit sa'yo, o masakit yung sinabi niya sa'yo, ang tao, ang natural na reaction, magtatampo yan, o kaya gaganti. Gaganti rin ng pananakit o pananakit ng mga salita. O kaya kung masakit yung sinabi niya, masakit din yung ibabalik. So, o kaya iiwasan natin yung taong nakatampuhan natin. O kaya mag-ano tayo ng galit, magtatanim tayo ng galit. Yan ang reaksyon ng tao. Pero si Kristo, kung siya naman yung ginawa ng gano'n, ano naging reaksyon niya? Anong ginawa niya? Nagpatawad. Siyempre, gaya ng ito pala yung reaction ng imitating Christ. Yung mga nag-i-imitate kay Christ, magpapatawad yan, siyempre, dahil nagpatawad si Jesus sa kanya, umapay sa kanya. Kinagaya si Jesus, manalangin para sa taong nakasakit. Ipapanalangin niya yung taong nanakit sa kanya dahil tulad ng ginawa ni Jesus sa krus, magpapakita ng kabutihan niyan sa taong nanakit sa kanya. Dahil kahit hindi karapat-dapat, yung iba kailangan pakitaan ng kabutihan. Ano pa yung gagawin ng reaction na imitating Christ pag may nanakit sa kanya? Pananatiling mahinahon yan, mahinahon at ang puso, hindi magagalit at hindi magpapadala sa emosyon dahil ganyan si Jesus, Pero sabi sa Biblia, sa Lucas 23 verse 34, Ama, patawarin mo sila. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, sabi naman sa Matthew 5:44. So tama yung ginawa niya, Pero paano to nagiging imitation at hindi impartation? Pag sinabing impartation, Christ in you. Pag imitation, ginagaya lamang natin si Kristo, So ginagawa mo ito sa sarili mong pagsisikap. Ito nga sinasabi ni Kuya Monching, at magagawa natin ito ang Panginoon dapat ay tataas, hindi ating sarili, Pero ito ginagawa natin sa ating sariling pagsisikap. Ito yung pino-point out sa lesson natin. Bakit mo ginagawa sa sarili mong pagsisikap? Dahil gusto mong tularan si Kristo. Ito po yung sagot sa ating katanungan, na ano daw yung, ano sabi dito?
Ano yung sa devotion natin ngayon, ano ang kalooban ng Diyos para sa bawat Kristiyano? Ang kalooban ng Diyos para sa atin ngayon ay Christ in you, not imitating Christ. Ano po? Ano pa? Ano pa yung paano to nagiging imitation? Dahil hindi ito natural. Pinipilit mong maging kagaya ni Jesus. Ano pa? Nagiging gabay mo si Kristo bilang modelo. Ito, madalas marami tayong sa atin ngayon, nung nabasa ko ito ba? Mambihira, maaaring ako pala ay imitating Christ lamang, ano? And not Christ in me. Ano po? Hindi siya mismo nagbibigay ng kapangyarihan mula sa loob. Sa loob, ano po? So, ano pa yung mga iba pang mga simpleng halimbawa ng imitating Christ? Ito pa, paglilingkod sa iba. Bakit? Dahil naglilingkod si Jesus. Diba? Magpapakita ng kababaang loob. Dahil siya ay nagiging mapagpakumbaba, si Jesus, ano? Yan. Isa pa, pagbibigay sa nangangailangan. Dahil si Jesus ay mapagbigay. Pagiging masunurin sa Diyos. Dahil si Jesus ay naging masunurin sa Ama hanggang sa kamatayan. Ano pa, pagpapahayag ng kabutihan. Dahil siya ay mahabagin. So minsan nung iniisip ko paano pa ako mamumuhay ng tama nito, lahat pala ng aking ginagawa ay maaaring imitating Christ lamang, ano po. Masakit mang tanggapin pero possible yan sa ating lahat, ano? So bakit mahalaga maunawaan natin yung kaibahan? Dahil, mga kapatid ko, dahil sa righteousness by faith, kapag imitating Christ, tayo ang gumagawa. Sa sarili nating lakas, sa pamamagitan ng pagsisikap, maaari tayong mapagod, mabigo, masiraan ng loob. So yun, anong pagkapala tayo napapagod? Feeling natin napapagod, but feeling natin tayo ay nabibigo. Feeling at nasisiraan tayo ng loob. Most likely, we are imitating Christ, ano? Pero pag Christ is living in us, or Christ in us, impartation, nasa atin si Kristo, ano po? Si Kristo ang gumagawa sa atin. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nananampalataya sa Kanya. Itong sinabi ni Ma'am kanina, yung unang nag-share, ano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Bunga ng Espiritu Santo. Fruit of the Spirit makikita sa atin, ano po? Nagiging natural ang kabanalan dahil si Jesus ang nagmamanifest sa ating puso, ano po? So yan, ano? Yan ang pagkakaiba ng imitating Christ at ng ng Christ in us, or in me. Kapag ka dumating ang mabigat na pagsubok sa buhay, tayo pa ba ay magiging tapat? Ganun. Kapag tayo ay nabigo at kumabila, malamang tayo ay namuhay ng imitating Christ, mga kapatid. So ang nakita kong pinakapunto ng lesson natin ngayon na tinuturo sa atin ay tayo ay mamuhay ng Christ in us, mga kapatid ko, no? Hindi natin i-imitate si Jesus dahil ito yung kanyang ginawa. Na maaaring marami na sa atin ngayon ay nagagawa yung ganun, ano? Nagagawa yung ganun. So, isa pang magandang i-connect dito, mga kapatid ko. Ay, nako, nauubos na yata. Parang lang ako nag-speaker dito. Baka meron pang gusto mag-share, ano po? Meron po gusto mag-share sa ating nakinig naman tayo lahat, ano? Anong patungkol sa lesson natin ngayon? Ano ang kalooban ng Diyos para sa bawat Kristiyano? Pasensya na kayo, napahaba ako. Si Ma'am Maria Lorena, mayroon ka bang i-share? O kaya si Sister Rhea, Necesito. Marami tayo dito, 12 tayo. Mauna Sister Delia, sige po, go ahead po. Yan ang mga gusto ko. ang kalooban ng Diyos sa bawat tao para sa akin ay ibig niya na tayo ay maligtas. Kaya tayo ay sabi naman, kung mahal natin siya ay ating sundin ang kanyang utos. Kaya tayo din ay maglingkod sa kanya at ipaliwanag o ibahagi natin ang pananampalataya sa mga kapwa, sa mga tao na wala pa sa pananampalataya upang sila din ay maakay natin sa kay Kristo kasi ang ibig ng Panginoon na tayong lahat ay maligtas. Yan lang po ang masabi ko. Yes, tama po yan, ano, Ma'am Delia. Ibig ng Panginoon na tayo lahat ay maligtas. Pero dadagdagan ko po yun, ano, nais din ng Diyos na mamuhay tayo na si Kristo ay nasa atin. Ano po, automatic lahat yan, yung mga sinabi po natin yan. Kusang lalabas yan kapag si Kristo ang namuhay
sa atin. Ano? Kasi pag pwede naman tayong gawin natin yung mga yan, sumunod sa utos nang wala si Kristo, pambira. Masakit yun, ano? Para natin ini-imitate si Kristo. Sino pa po? Sino pa po? Si Ma'am Sandy? Sino pa? Si Ma'am Melba? Ay, nag-open ng si Ma'am Melba. Go ahead po. Ng mic. Sa simpleng pagkakaunawa ko po, dahil po sa pananampalataya, nasabi po ni Ma'am Normie kanina, ay hayaan natin ang Diyos o si Kristo ang gumawa sa buhay natin. Hindi yung tayo, yung magsusumikap na maging katulad si Kristo. Yun po. Kasi kung pababayaan natin ang ating Panginoon, ang siyang gumagawa sa buhay natin, napakadali na lamang pong gawin yung katulad ng ginagawa ni Kristo. Magiging parang instant na lang yung pagsunod natin sa kanyang kagustuhan, yung paggawa ng kanyang mga nais para sa atin. So, hayaan natin, tanggapin natin yung ibinigay na kaligtasan ng Panginoon sa atin. Hayaan natin siya ang gumawa sa buhay natin para maging maganda ang flow ng lahat ng gagawin natin. Amen. Ano po? Yan ang pinakapunto ng lesson sa akin. Ayon sa aking pagkakaunawa. Christ in you. Christ in you. Not imitating Christ. Ano po? Kusang lalabas yan. Ano? At kapag tayo ay namuhay ng nasa kanyang pananampalataya natin, ano? Tunay na nakita ko na yung mga bagay na gusto natin gawin, kusa na yan. Kusa na. At si Kristo ang mamumuhay sa atin. At yan ay tuloy-tuloy. Ano? Dapat tuloy-tuloy. Ano? Ba't sinabi natin tuloy-tuloy? Galing sa mga past lesson natin, past days. Wala naman exempted sa tukso. Pero si Jesus nga tinukso, di ba? Pero kapag Christ in us, mga kapatid, kahit tayo tuksoin, ay tayo ay mananagumpay. Isang tanong nga kahapon, possible ba na mamuhay ng tapat o hindi nagkakasala ang tao? O possible. Jesus nga, naging tao na namuhay na hindi nagkasala. Possible, di ba? So yan po, yan ang ating lesson sa umaga na ito. At ating tandaan, imitating Christ, dito ay napakadelikado. Hindi natin ito nakikita. Hindi natin nakikita ito yung kalaban na hindi natin nakikita. Baka tayo ay imitating Christ na, mga kapatid. Yan ang pinaka-nais nating idiin sa lesson na ito. At Christ in us should be our way of living, mga kapatid ko. 15 minutes, pwede na tayong manalangin. Mahaba yung ating prayer. Sino po ang kasama sa akin sa manalangin? Ano po? Si Kuya Monching, ito, bata pa ako. Idol ko na to sa panalangin. Kuya Monching, pwede ba kitang requestan ikaw sa adoration, confession, and thanksgiving? Ako nang bahala sa iba. At mga kapatid, 30 seconds silent prayer. Ibulong na natin ang ating mga mahal sa buhay. Kaibigan, kakilala sa Panginoon. Nalapit natin sa Panginoon. Ano po? Pagkatapos ay hihina yung volume ng music. Kuya Monching, pwede ka na nun mag-start pag humina na. Sa mga kapatid, tayo po ay sandali lang po. Sister Neneng, sige po, ano po? May habol po kayo. Brother Mel, pakisama na lang po sa araw-araw natin sa panalangin sa God First, si Nanay Susana Garcia po. Ano po pangalan? Susana Garcia po, sa niya, recovery po niya sa kalagayan niya po ngayon kasi gusto na po niya bumalik sa pagsimba. Kaya lang po hindi pa niya, talagang mahina po siya. Tapos yung pagkain po kasi niya parang sabi niya ayaw pumasok, parang wala siyang gana. Yun lang po. Sige po, sama natin Sister Susana, taga San Leonardo ito Garcia, ano po. So tayo muna ay pumikit at magkaroon ng silent prayer, mga kapatid.
Dakila at maibigay naming Diyos. Amang banal ng tahanay na sa mga langit. Ang papuri at pagsambay aming pinapailangyang sa pamamagitan ng break room na ito, Panginoong Diyos. Narito po kaming magkakasama namamanikluhod sa ang bawat isa upang ikaw ay papurihan. Sapagkat sa inyo ang kariyan at ang kalwalhatian magpakailanman. O Diyos, ikaw ay mabuti. Ang iyong kagandahang loob ay magpakailanman. Marapat lamang itaas namin ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ang iyong trono ay magpakailanman. Ang iyong kawaan ay sagana sa bawat sasakit. Damang-dama namin na kailang Diyos sa mga oras na ito na kailangan ka namin sapagkat kami tunay na mahina. Tunay na kami nagkasala. Nagkasala kami sa isip, sa salita at sa aming mga oras. Hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, ngunit salamat sapagkat sa krus ng Kalbaryo ay inari mong ganap ang bawat isa sa amin. O Diyos, salamat po sa mga pagtatagumpay sa bawat araw sa aming pakikipagpunyabi sa buhay na ito. Salamat din po, Panginoon, sapagkat ang buhay at lakas ay patuloy mo sa amin pinagkakalo. Salamat po sa mga saganang pagpapalang patuloy namin nararanasan ng aming sambahayan. Ang iyong mga pagliligtas sa mga salot at mga pagkakasakit. Dakilang Diyos, walang hanggan ang aming papuri at pasasalamat sa inyo. At kayo lamang ang dapat namin pasalamatan at sambahin magpakailan. Amen. Sa pagpapatuloy po ng aming panalangin, aming Amang Banal na nasa langit, tunay na ramdam po namin ang iyong pagmamahal. Sa mga umaga na ito na nakita namin na nais mong ikaw ay mamuhay sa aming mga puso, o dakilang Diyos. Salamat at itinuro mo sa amin na ang pagkaya lamang sa iyo ay hindi sapat, sapagkat ang tunay na nais na ikaw ay mamuhay sa aming puso, o dakilang Diyos. Tulungan niyo po kami na mai-empty ang aming dating puso na puno ng makamundong mga bagay, makasalanan, o dakilang Diyos, at upang ikaw ay makapasok sa amin at kami mamuhay na ikaw ang nasa amin, o dakilang Diyos. Sa pagpapatuloy namin pasasalamat ay pasalamatan namin ang Holy Spirit na gumabay sa mga pangaral sa bawat isa na tumanggap sa iyo, o dakilang Diyos, sa mga bagong binyagan sa bawat lugar ng aming nasasakupan. Patuloy na ang Holy Spirit na magpatatag sa kanilang mga pusong nawa. Ikaw rin ang mamuno sa kanilang mga buhay. Christ in you ang kanilang maipamuhay, o dakilang Diyos. Pagkat sa kanilang murang edad sa pananampalataya, ang kalaban ay maya't maya na tumutuligsa sa kanila. Dalangin din namin ang Voice of Youth Evangelism sa loob ng aming nasasakupan. Ramdam namin ang panghihina ng mga kabataan, o dakilang Diyos, sa kabila sa kanilang pag-aaral. Ang iba ay nagtatrabaho. Ramdam pa namin ang panghihina ng mga kabataan na ito. At kami po ay humihiling po sa iyo ng mga pamaraanan kung paano namin mapapalakas muli ang kasiglahan ng kabataan. Maaaring mga bagong kabataan na naman, o dakilang Diyos, ang aming makasama. Ngunit hindi namin pagtitiwala sa aming sarili lakas, kundi sa iyo lamang. Dalangin din namin ang lahat ng Adventist schools sa CLPM. Dalangin namin ang mga elementary schools, ang KLAA, na patuloy na nagagamit sa pagmimisyon sa mga estudyante, sa mga magulang nito at sa kanilang mga anak.
at patuloy na ipagkaloob ang mga pangailangan ng mga eskwela na ito, lalong higit ang mga pinansyal na pangailangan ng aming mga misyonaring kaguruan. Gayun din ang programa ng headquarters, Every Family a Builder program. Kayo nawa ang mag-provide sa amin, o dakilan Diyos, dahil nais namin na makibahagi sa proyekto nito, hindi patungkol sa pinansyal, kundi sa isang pagkakaisa, sa isang dakilang misyon, o dakilan Diyos. Ngayon din, dalangin namin ang groundbreaking na gaganapin din sa November 30, ang constituency meeting December 8 and 9, ang church building sa Umpukan San Ildefonso Church, ang Voice of Youth na ginagawa sa De La Paz Church at sa Saguing Church sa December. Gayon din ang mga crusade evangelism sa iba't ibang lugar, sa Diliman, Upig STA Church, gayon din sa North Bulacan 1, Bintog, Talaksan, at Tiaong Church sa kasalukuyan hanggang December 13. Gayon din ang Dimson, Lubao, Pampanga na magsisimula sa November 30 hanggang December 5. Ang pangunguna ni Pastor Jerry sa Santo Cristo, San Antonio, Nueva Ecija. Gayon din sa North Bulacan 2, sa Bagong Barrio, San Ildefonso, Bulacan. Sa Divinian Jones, Isabela, o dakilan Diyos, ang mga pangaral na ito ay lubhang napakahalaga para sa mga tao sa aming kapaligiran, para sa amin na patuloy na kumukunik sa iyo, o dakilan Diyos, upang iparating sa kanila ang mabuting balita ng tatlong anghel. At sila rin naman ay may pagkakataon na makilala ka, maging personal nilang tagapagligtas. Maaari po ba, o dakilang Diyos, pag umapawi ng bawat isang kapatid na tutulong dito ng banal na espiritu na maumuhay sa amin upang kami sa aming mga gagawin, kami magtagumpay din naman kagaya ng inyong pagtatagumpay sa krus ng Kalbaryo. Dalangin din namin ang mga kagalingan sa mga karamdaman at may mga kalagayan pangkalusugan. Si Jetro Quillo, si Sweet Galang, si Alrea Pia Navarro, si Ramon Rojas, gayon din si Wilma Bacani, si Rolando Simapranca, Christine Vicmudo, si Pastor Ray Escabusa sa kanyang fast recovery from operation. Kasama rin si Marvin Espiritu, siya po na aksidente sa motor at siya ay nasa ospital sa mga sandali na ito. Dalangin din namin ang kahilingan ni Sister Susana Garcia. Nais niya muling lumakas, o dakilang Diyos. Siya nagtitiwala sa iyo. Ipuwi niyo po siya na iyong mapagpagaling na kamay, o dakilang Diyos, kagaya ng iyong pagpapagaling sa amin, o dakilang Diyos. Dalangin namin na siya kanyang pagpapagaling, patuloy na ang kanyang pagtitiwala sa iyo ang mauna, at siya ay patuloy pa rin magawa ang kanyang mga gustong gawin. At imaasa kami, o dakilang Diyos, na ang aming mga panalangin na ito ay inyong dinidinig at inyong pagkakalob sa amin ayon sa perfect time na inyong plano at pinakamabuti para sa amin ayon sa iyong kalooban. Ipuin din ang mapagpagaling na kamay kaming lahat na narito ngayon sa Discipleship Ministry sa Zoom breakout room. Gayon din ang mga Facebook Live, YouTube Live. Ang sambahayan ni Sister Neneng June, sambahayan ni Sister Delia John Donero, ang sambahayan ni Ma'am Ian Mayra Pura, ni Ma'am Jocelyn Cahobe, ang sambahayan ni Ma'am Lorena de Dios, ang sambahayan ni Sister Melba Sarmiento, ni Kuya Moncheng Calas, ang sambahayan ni Ma'am Normita Baron, ni Ma'am Rhea Necesito, gayon din ang sambahayan ni kapatid na Sandy at ng kanyang mga mahal sa buhay, at ang sambahayan ni Ma'am Ruth Pineda, kasama ng sambahayan ang bawat isa na nasa loob ng Zoom platform na ito at nasa Discipleship Ministry Facebook Live. Hindi man namin maisa-isa ang mga pangalan nito. Nais namin ilapit sa iyo bawat isa na kasama namin nananalangin ngayon, o dakilang Diyos. Alam niyo po ang laman ng aming mga puso at isipan. Kayo po ang nakakabasa nito. Alam niyo ang aming mga kahinaan. Alam niyo ang aming mga kahilingan, o dakilang Diyos. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. At kasama din namin sa panalangin sa huling bahagi ang pag-exam ni Ian Ariola, Elisa Aquino. Gayon din naman si J. Rod De Leon sa kanilang exam, pag-review na ito, dakilang Diyos, sa kanilang darating na exam. Ay bigyan niyo po sila ng marunong na kaisipan na nagbumula sa iyo. Sa kabila ng kanilang pag-review, ikaw pa rin ang kanilang unahin, o dakilang Diyos. At iparamdam po sa kanila ang iyong pagmamahal sa lahat na inyong mga plano para sa kanila, hindi ng kanilang mga plano para sa kanilang sarili. Maraming salamat po, o dakilang Diyos, sa pagdinig sa aming panalangin.
Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. 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 Amen, mga kapatid ko. Salamat po. Melvin. Salamat po sa lahat ng mga prayer warriors. Ano po, gayon din sa discipleship ministry. Salamat po sa lahat. At meron tayong isang minuto na lang. At bukas po mga kapatid, muli tayong ini-invite ni Jesus. Ano? Si Jesus ang nag-i-invite sa atin. Ano? Hindi ako, hindi si Kuya Monching. Ano? Kundi si Jesus. Ano po? So ayan, balik tayo sa breakout room. In-adjust ko lang ito, dinagdagan ko. Baka kasi kapusin tayo. Malamang nandun na sila. Ano po? Salamat sa pakikinig at sa pagsasali. Bless us all. Thank you po. God bless po. God bless po. May 2 minutes pa pala. Good first morning, Brother Melvin. God first morning po, Elder Dan. Ano po ito mga nandito, mga unassigned, hindi nakapasok o katatapos lang? Malakas ba hindi mo? Tapos na po kaming manalangin. Natapos na po. Akala ko maraming naiwan eh. Ito mga nakaklose na pala, 3, 4, 5 na. 2 na lang. Hintayin natin room 1 and room 2. Hintayin natin sandali, malamang patapos. Sila Pastor Laudio nasa room 1. Si Brother Johnny Aris yung room 2. At yung iba pa, sila Pastor Jerry nasa room 2. Hintayin natin sandali. Hello po, Pastor Joey. Wala kayo kahapon. Happy God first morning po. Medyo nawalan po ng signal. Nawala ng signal si Pastor Joey. Nawalan po ng signal. Basta po kayo. Mas mabuti po ngayon kaysa kahapon, Pastor Joey. Last nandito kami. Ayan, praise the Lord. Praise the Lord. To God be the glory. Amen. Lagi pong mas mainam kisa sa dati ka nga. Tama po. Kasi habang naghihintay tayo, magkukwento ako, no? Nakasanayan ko na yan, ano? Pagka may nagtanong sa akin, kahit nung ako nasa ibang nagtatrabaho pa, no? Nandun kami sa US. How are you? Sabi sa akin ng Immigration and Customs ng Amerika. Mahilig sila how are you? Sabi ko, kasi ako yung tumatanggap sa kanila bilang bisita. Sabi ko, better today than yesterday, sir. Sabi ko, hindi. Custom siya, no? Immigration. Seryoso niya yung sinabi ko. What happened to you yesterday? Sabi nga, inaabuso ka ba dito? Are you being abused here? Pambira. Hindi po, pinaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, ito ay sagot ng isang Kristiyano na po. Now, today is better than yesterday because yesterday you don't know if you're still breathing this morning. So, praise the Lord, sabi ko sa kanya. Kaya naunawa naman. Galing naman ng sagot mo pala eh. Kasi sila, mga pulis sila, mga gobyerno. Kala nila may abuse na nangyari, may nangyaring di maganda sa kahapon. Ano? So, yun. Kaya pala nagtaka sila. Nagtaka sila. In-explain ko naman, naunawaan naman nila. Sabi ko, typical na sagot ng Kristiyano. So, Joey, kahit saan pala, pwede yan. Pwede na sure. Sa Saudi, sabi, asan min awal sa Arabic, ano? Pero ang translation, better than before din. Apo. Gusto nyo i-close na natin kasi oras naman na. Kaya lang sila... Opo. Ipakiano na lang po. Close na natin. Pa-play natin yung ating... ang closing song natin. Thank you, Brother Melvin. Sige po. Baka mamaya nagkukwentuhan na rin sila doon eh. Puro kwentuhan nangyari natin. Sandali lang, hanapin ko lang yung ating
headquarters and video. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Nilinis na yun. Nilinis ko na. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati
ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't luwalhati sa Kanya Pastor Ray, closing prayer. Tayo po lahat ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa panibagong buhay at kalakasan na inyo pong patuloy na ay pinagkaloob sa bawat isa sa amin. At sa mensahe na amin pong napakinggan, nabasa, na ito po, Panginoon, ay napapaalala sa amin ng righteousness by faith ay amin po itong maranasan kung amin pong papahintulutan ang aming Panginoon Jesus na siya pong maghahari sa amin pong mga buhay sa mamagitan po na inyo pong ikatlong persona, ang banal na Espiritu. O Panginoon, tulungan niyo po kami sa amin pong pagiging makasalanan ay amin pong patuloy na isuko ang amin pong mga sarili sa inyo araw-araw upang kayo, Panginoong Diyos, ang siya pong mag-manifest sa amin pong mga paglilingkod. At patuloy niyo kaming kahabagan at patuloy niyo kaming akayin sa isa at totoong pag sa paglilingkod. Ingatan niyo po kami lahat sa umagang ito. At ang inyo ng banal na kalooban, ang siya pong mamamayagpag sa aming pong mga buhay. Ito'y aming pong hinihiling, hindi po sa aming pong karapatan ng Diyos, kundi alak lang lamang sa matamis at napapangyarihan ang pangalan ng Tagapagligtas ni Jesus. Amen. 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 Mga kapatid, chanting po tayo bago po tayo chanting. Amen. 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 Chanting po tayo, mga kapatid. Ready? Begin. Every church is a missionary church. Every church is a missional. I think, I act, I plan, I eat, and For God's mission. GLPM, we will go First, and we will never be last. Pastor Joey. Maraming Katapos-tapusan, mga kapatid, magpakasakdal kayo, mangaliw kayo, magkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Inyo rin, Pastor Joey. Thank you po. Thank you po. To God be the glory. Blessing, everyone. Morning sa ating lahat. Pastor Joey. Good morning, Brother Melvin. Brother Rizalino. Johnny. Good morning, Kuya Sunny. Pastor Nelson. Sister Ernest. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, Ma'am Vivian. Happy God first morning po sa lahat. Ayan, first morning. Simula na po tayo mag-exercise. Walking na po tayo.
Okay po. Hindi na sa klase ko si Pastor. Hanggang nating natatapos na. Paulan pa, Pastor. Oo, mag-jogging. Masarap mag-walking lang yun. Mag-inat-inat na lang ng kamay. Doon sa auditorium. Pwede naman po magpayong pag nagwo-walking dito sa complex sa amin sa Bulacan. Nangapayo na po. Wala pong makahadlang. Ingat sa biyahe, Sister Maria. Nasa basta po yata kayo. Sige po. Bye-bye po, bye-bye. Bye-bye. Salamat sa pakikinig at pagkasama. God bless po. Ingat po. At ayan mga kapatid, ang ating devotional sa umaga na ito. At salamat sa pakikinig, sa pakikisama, lalo na sa panalangin. At tunay na tandaan natin, ang lesson natin ngayon ay Christ in us, not imitating Jesus. Ito ay kailangan nating ma-master at mahirap mabiktima ng kaaway. God bless po sa ating lahat. Hanggang bukas po muli. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. I answer. I will go. I see the need of the people crying. My answer is I will go. To share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided.